Ingat. Walang gasolina. Ayun mga kapatid, at ito na nga yung ating part 7 at pagkatapos natin magdasal, ito na nga, dito na tayo sa gasolinahan at para magpakarga. At tayo ay pabiyahe na dito sa papuntang event. Ang oras dito ay alas 6 pa lang ng umaga. Maaga talaga kaming naghanda rin para mag-prepare papunta doon sa event kasi alas 8 gaganapin yung event. At mapapansin nyo naman sa biyahe natin na hindi rin talaga ganun kabilisan yung ating pagpapatakbo, para lang ma-feel din natin yung umaga doon sa Baguio. At ito, inuunahan natin sila sa parting to, gawa nga nung para bilangin natin kung eksakto yung tumatakbo, kung may naiwan pa ba sa ating mga kapatid na riders. At so far so good naman, at kumpleto naman silang lahat, at nabilang nga natin na wala namang nawawala. So magpapatuloy lang natin ng ating biyahe habang hindi pa sumisikat yung araw. At saka kahit sikat naman ang araw dito sa lugar na to, sa Baguio, sadyang malamig din naman. Yan, huminto muna tayo para sila ay ating mabidyohan naman at mabilang na natin at makita natin kung sino-sino ba yung magkakasunod, para alam din natin kung sino yung sinusundan nila, kasi mahigpit din natin na habilin sa kanila na sundan nila yung ating mga kasama. At yun nga is naging maganda naman, tumupad naman sila sa mga sinabi natin. Ayun, at dito nga sa part na to ay paliko na tayo papunta mismo ng city ng Baguio. So dito natin makikita rin yung mga sasakyan na medyo marami rin talagang sasakyan na rito sa Baguio. Hindi natin masasabing lang siya, nasa bundok. Talagang may kita rin natin sa kalsada, may paahon, may palusong, may lumalabas sa sasakyan. Parang syudad lang din siya sa Manila. Kaibahan lang dito is nasa bundok-bundok lang sila. Hindi kagaya nung halimbawa sa Manila na halos patag. Dito kasi is may palusong, may paahon. Ganun ang nagiging sistema ng kalsada rito, kung mapapansin nyo naman yan sa aming biyahe na to, diba? At ayan, sa kanan, pababa, tapos dito na namang inaakyat natin, paahon naman. So hindi balanse, wala talaga tayo makikita ang kalsada dyan nakapatagan. Hindi kagaya ng sinasabi ko na dito sa syudad ay puro patag, doon ay ibang lugar. So kaya ang ginagawa namin dyan ay dinadahan-dahan lang din namin yung aming takbo para makita o mapagmasdan man lang kung ano ba yung kaibahan ng lugar ng Baguio sa lugar ng Manila. So yan, nagbilang uli tayo dyan sa kanila para makita uli natin kung sila pa rin ba yung magkakasunod sa
pila, no, hanggang sa ihinto na naman tayo para tingnan uli kung ganun pa rin yung kanilang formation hanggang sa aming pag-alis, hanggang sa papunta nga doon sa event ng doon sa charity rides. Ayan, at dahan-dahan lang talaga ang aming biyahe dyan para manamnam naman namin yung simoy ng hangin na napakalamig. At dito ka maamis sa kalsada na ito mga kapatid, pagtingin mo dun sa kabilang bundok, ayan, makikita mo talaga dyan yung isang bundok na puro bahay. Sabi ko nga, mabibilang mo yung puno, yung bahay hindi, sa sobrang dami. Ayun, isa pa pala mga kapatid, kagaya nung ibang mga video natin nakaraan, ako'y humihingi uli ng pasensya dito. Kasi once na nadadaan nga talaga sa lubak yung ating motor, is talagang nagagalaw yung ating camera, kasi hawak lang po ito, wala pong handle. Kaya ganun siya kagalaw, at mas magiging magalaw pa siya pag doon malapit na talaga tayo doon sa pagdadausan ng event ng charity, kasi gawa nung ngayon ay bundok talaga ang bababaan. Ito mild patong uga ng natin na to, kaya hindi natin masyadong mapagmamasdan yung kagandahan talaga ng tanawin. Pero minsan naman pag maganda ang kalsada is nakaka-focus naman yung ating cameraman dyan. Kaya kagaya nga nito ngayon, ayan, sa part na yan, kahit ako na-amaze din talaga dyan sa bundok na yan, na hindi mo akalain na puro bahay talaga na dyan, kumpul-kumpul na bahay. Ang puno halos ilan lang. At doon nga sa may madadaanan pa nga tayo rito sa bandang kanan na area din naman, na napakaganda rin nung kanilang pagkakagawa nung kanilang mga bahayan. Kasi unang-una, kahit iyon ay magkakadugtong-dugtong din sa bundok, is kakaiba rin naman yung kanilang ginawa, na parang kung mapapansin nyo, kung mapapadaan kayo sa Cavite, yung mga pabahay ng Pag-ibig na pare-parehas ang kulay. So itong madadaanan naman natin ngayon dito naman sa part sa kanan, is ganun din, na parang pininturahan din sila na magkapare-parehas. Ayun ay hindi na natin alam kung bakit ganun, kung ano ang kwento dyan, kung bakit iisa ang pintura o bakit ganun ang design. Kasi nakaka-amaze lang din talaga na kung titingnan mo bakit ganun, di ba? Pero ang ganda, colorful kasi sila. At hindi mo masasabing parang akala mo dyan palasyo lang sila kung titingnan kahit hiwalay. Pero kasi yung kulay kasi is parang iisa, na maganda tingnan talaga, hindi mo maipaliwanag. Hindi ko rin maipaliwanag sa inyo kung ano ba masasabi ko dyan. Basta nadaanan ko lang siya, na-amaze lang ako sa ganyang bahay, no? Kasi wala naman ako masyado nakikita rito sa sa part ng Manila. Meron man, pero hindi ganoon yung pintura na ginawa dito, kasi ay iisa lang yung kulay. So ito na, dito na tayo, palusong na tayo dito, papunta na doon sa charity event. Ito ay medyo malubak-lubak din tong dadaanan na nga, at kagaya ng sinabi ko kanina, dito natin mararamdaman yung yanig talaga nung ating cameraman, yanig ng kamay, kasi nga unang-una malubak, rough road, daanan na to, masikip. So parang kung titingnan mo, pag dalawang sasakyan, hirap na magkasalubungan kasi makitid lang yung kanilang kalsada. Pero nagbibigayan naman, may disiplina naman yung mga sasakyan dyan, kasi napansin ko rin yan, kami ay dumaan dyan, na once na may kasalubong is talagang nagbibigay din talaga kung sino man yung medyo maganda ang posisyon. Kung medyo alanganin yung isa, is yun talaga ang pauunahin. Hindi kagaya rito sa atin sa syudad na kanya-kanya patigasan. Doon dito sa lugar na to, sa Baguio, ay maganda yung kanilang pagbibigayan, Kaya siyempre para sa kanila din naman yon, yung iniisip siguro nila sa kapakanan, na walang disgrasya o aksidente man na mangyayari, mahulog yan sa bangin. Kasi kung mapapansin nyo, malalim talaga sa part na yan sa kaliwa. Kaya kung hindi ka dyan magbibigay, is talagang aksidente ang mapupuntahan ninyong dalawa. Kaya
disiplina talaga sa pag mamaneho dito sa lugar na to. Kahit kami kung may kasalubong dyan, tumatabi pa rin tayo, no? Kahit sabihin natin na medyo maluwag, siyempre para ibigay din natin yung i-share ba natin yung kalsada, ika nga, share the road. Yun ang madalas natin nakikita minsan sa kalsada ng mga nakasign. Ayan, ganyan, walang barrier, wala man lang harang dyan. Pag ikaw ay nahulog dyan, medyo malalim, at hindi ko lang sure kung may pilay ka talaga dyan pag ikaw ay nahulog. Kaya kailangan dito ay bigayan. Ayan, hingi ko na naman ng pasensya dito kasi gawa ng lubak-lubak. Ayan, puro pasensya na lang ang hinihingi ko sa inyo mga kapatid. Hayaan nyo at bibigyan ko uli kayo ng magandang video naman sa ating part 8, papunta rin sa area na to. Kasi may kuha pa rin naman tayo na ibang video bukod dito sa ating ginawa ngayon, na part 7 na to. So sa part 8 is medyo maganda. Siguro sa part 9 at sa ating part 10 ay tayo ay pauwi na doon pa Manila na. Abutin tayo ng gabi na dyan sa biyahe na naman. Kasi after kasi namin ng event dito ay alas 9, umalis na kami dito sa area na to at kami ay inabot na ng hanggang alas 11 naman doon sa strawberry farm. So after nun, kaya kami ay nakaalis ng strawberry farm ng mga 11 to 12, mga ganon. Hanggang sa kami ay nakauwi na noon ng gabi. So may kita nyo pa yon sa ating susunod na video na ilalabas. Ayan, pasensya nyo po talaga to, medyo maalog talaga yung ating camera. Ayan, masakit sa mata. Yung ibang nagsasabi dyan, nagko-comment, pasensya na po sa inyo, sa ating mga manonood. Bawi na lang ako sa susunod na video nito. Sa dalawang video pa natin o sa pangatlo, so nasa part 10 or 11, hindi ko sure kasi kung hanggang anong part pa ito kasi medyo mahaba pa kasi yung ating video kasi nga halos dalawang cam ang gamit dito, isang cellphone at yung cam ko sa aking helmet. At yun, nagpapatuloy pa rin tayo, kagaya nga nito, malubak-lubak din talaga yung daanan natin. Kaya kagaya ng mga lagi ko sinasabi pag ito ang ating video is umanhim sa maggalaw talaga. Kaya, pero tayo ay tuloy-tuloy pa din naman sa ating pupuntahan, at ito ay malapit-lapit na rin sa area yung kanilang event. So kasi palusong yan, medyo nasa baba pa rin naman yung event tayo ng basketball court na pupuntahan nga natin. Kaya ito ay puro palusong. Nagtaka nga lang yung mga kasama ko dyan nung kami ay pabalik na. Kasi nga, at napakabilis lang namin nakaahon. Kasi siyempre iba naman yung takbo ng paahon, iba rin yung takbo ng palusong. Ang paahon kasi is medyo mabilis, unlike sa palusong na kailangan natin magmabagal. Unang-una, hindi natin kabisado yung kalsada o daan na yan. Tayo ay first timer lang na dumaan dito at makilahok dun niya sa kanilang charity event ng Years. So yun, maraming salamat sa imbitasyon ng Years. Nagpapasalamat din tayo doon at tayo ay isa sa napili nilang maimbitas dito sa kanilang charity event. So ayun, sa susunod nating video mga kapatid, yun na, makakarating na tayo doon talaga sa ating part 8 kasi ito ay nasa part 7 pa lang naman tayo sa ngayon ng ating video na to. So yun, ayan ang ating mga Easy Ride user na mga China bike na sinasabi nila na tayo ay nakarating na kung saan-saan at nakaikot ng bagyo, at tayo ay natutuwa, halos lahat naman kami kasi nga tayo ay bukod sa nakapamasyal na tayo ng bagyo, tayo ay nakatulong pa sa isang cancer patient doon sa kanilang beneficiary sa event ng charity rides na ginanap niyan ng araw na yan. So pasasalamat tayo doon, malaking bagay, malaking tulong na kadaupang palad din natin yung mga founder nila, mga iba't ibang presidente ng bawat chapter ng Years kasi marami pong chapter sila. So ayun, antabayanan na lang po natin atin pong part. Ingat po tayong lahat.